para para ma-stabilize 'no, ang presyo ng langis. Anong ginawa? Excise tax, tanggalin muna. Ano pa? Nakipag-negotiate sa iba-ibang leader ng bansa, magparami ng stock. Kasi mas maraming stock, mas mababa ang presyo. Kaya nga sabi 'di ba, mga how many days from now mararamdaman na natin na nag-i-stabilize na ang presyo ng mga krudo, ng diesel, ng gas 'no, gasoline. Mag-i-stabilize na 'yan kasi sa sobrang dami 'no, sa sobrang dami na ng ating stock. Kasi ang pangulo natin hindi po siya tumitigil sa export 'no, patuloy tayong nag-e-export sa ibang bansa, nakikipag-usap sa ibang bansa para, pagbilhan tayo ng, mga petroleum products. Kaya madami po tayong stock, kaya hindi po tayo dapat na, nangangamba dahil madami tayong stock. Biruin mo, hanggang June ang stock natin at hindi tumitigil ang ating pangulo kasi kahit hanggang June ang stock natin, patuloy pa rin ang kanyang pakikipag-negotiate, pakikipag-usap, patuloy pa rin ang dating dito ng mga petroleum products nanggaling po sa iba-ibang mga bansa na kanyang nakakausap. Ganyan kagaling ang pangulo natin. Meron po palaging solusyon. Hindi po siya katulad kay dating Pangulong Duterte na hanggang gano'n na lang, "Ay wala akong magagawa sa presyo ng langis even if you crucify me." Kasi si Duterte po ay inutil. 'Di ba palagi ko nga sinasabi sa inyo, si Duterte po ay inutil. Siya po yung pinakainutil na pangulo ng Pilipinas na nakilala ko sa buong buhay ko. Duterte is inutil, 'di ba? Romel Matino, every time that is mentioned, don't ride a bicycle. I laugh to save money. God willing, if this is Sara Piatos Duterte who became president, where is the country going to be? It's good thing there is PBBM. Tumpak po kayo. Biruin mo, sasabihin ba naman niya sa kanyang speech, magtipid daw ng kuryente, no, ng energy. Wag daw magbisikleta. Wag daw magbisikleta at wag daw mag-carpooling. O, 'di ba tanga? Bobo. Yung bisikleta ba ginagamitan ba yun ng krudo? Ginagamitan ba yun ng gas? At mukhang hindi yata alam ni Sara Duterte ang ibig sabihin ng carpooling. Ang carpooling, isang sasakyan, pinupuno, madaming sumasakay. Halimbawa, ako may sasakyan, oh, tapos may mga kapitbahay ko, oh, iisa ang way namin. May mga kotse 'yan, halimbawa may mga kotse, oh, sasabihin na sa'kin, "Mag-carpool na lang tayo, mag-ano na lang tayo, ah, mag magbibigay na lang kami 'no, carpool na lang tayo, yung kotse mong gagamitin." O sige, carpool tayo, para isang kotse lang 'no, yung kotse ko lang gagamitin. Tapos sila makikiano na lang sa'kin 'no, magbibigay na lang sila ng, parang pamasahe 'no, gano'n na lang ang gagawin. Para less na gastos sa gasoline or sa diesel. 'Yun po yung carpooling. At mukhang hindi po alam ni Sara Duterte ang ibig sabihin ng carpooling. Biruin mo mga kaibigan, kaya marami tuloy nagsasabi, "Yan ba talaga, nakapasa ba talaga yan sa bar exam?" Kasi parang hindi talaga siya nakapasa, na kahit yung carpooling hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Nakakahiya, 'di ba? Vice President of the Philippines, abogado daw, nangangarap presidente, carpooling hindi alam. Tapos wag daw magbibisikleta kasi magtipid daw tayo sa energy. My God, tanga na, bobo pa, oh, 'di ba? 'Yan. Sabi ni Kamote, "That's why we beg China to buy oil." Hindi po tayo nagbe-beg sa China na bumili ng oil, hindi po. Baka si Duterte during his time nagbe-beg sa China, tayo po hindi. Kita niyo, dumating yung 100 tons 'no ng petroleum products 'no from Russia. May dumating din 'no from Japan, from Malaysia 'no.
at sa iba-ibang mga bansa. Hindi po tayo nagbebeg sa China. Si Duterte lang po ang nagbebeg sa China kasi wala siyang alam na kausapin, eh, kundi China lang. Yang foreign policy ni Duterte, delikado 'yan 'no, na ayan yung tipong kapag nagkaroon ng world crisis, hindi siya matutulungan ng mga maraming bansa kasi sa China lang siya nagli-lead. Samantalang si PBBM, friends to all, enemy to no one. Si PBBM po magaling, magaling po makipag-usap, magaling po sa negotiation, magaling sa diplomacy. Yan ang wala kay Sara Duterte. Si Sara Duterte hindi po siya marunong sa diplomasiya. Ang init po ng ulo niya, 'no, mainitin ang ulo. Wala po siyang gano'n, wala po siyang skills 'no, para makipag-usap, negotiate. Wala po siyang pasensya, si Sara Duterte. Wala po siyang skills sa diplomacy, sa pakikipag-usap. So, hindi po siya magiging mabuting pangulo, mga kaibigan, 'no? Guys, kapag si Sara Duterte po naging pangulo ng Pilipinas, baka mangyari sa atin dito, maging abo tayo. Maging abo ang Pilipinas. Bakit? Gigirahin na lang tayo ng kung sino-sinong bansa. Kasi hindi siya marunong sa diplomacy. So, gigirahin na lang tayo dito. Pupulbusin na lang tayo ng kung sino-sinong bansa. Kasi si Sara wala pong alam sa diplomacy, 'di ba? Yan. Yan po mga kaibigan ang katotohanan, 'no? Ah, Tapos sino pa, I believe that I'm really sabi ni ano, RG Tata Bill, ah, ano sabi ni RG Tata? Siya daw ay paid troll. Paid troll ka? Halata naman, eh, 'no? Ah, 'Yan. I hope, people of the Philippines, I hope you will have mercy on President Ferdinand Marcos Jr. I am an OFW and I have not been home for 7 years, but I am wake up. Only PBBM loves the Filipinos. Tama po kayo diyan, 'no? Si PBBM po talaga ang tunay nagmamahal sa mga Pilipino. Ah, 'Yan. So, mabalik po tayo mga kaibigan 'no, itong, patuloy na pinapakalat ng mga DDS ay talaga namang, ah, karimari-marim 'no, mga kaibigan. Biruin mo magpakalat ba naman, saglit, Basahin natin ito, sabi ni naku, hindi makita yung inyong ano, hindi makita yung message. Naka-ano, naka-hide yung mga message, hinide po ni YouTube ang message. Siguro may hindi maganda dito, sabi ni Rino Anghel, ito si Rino Anghel, "There are so many DDS here, the DD sheets are really making" ah, 'yan, 'yan. Tanong ni RG Tarbil, "What is your idol's legacy?" Okay, maganda yung tanong mo, sagutin natin, So tanong po ni RG Tatarbil 11, what is your idol's legacy? Ano daw ang legacy ni PBBM? Okay, isa-isahin natin ang legacy ni PBBM, makinig ka. Eto yung mga legacy ni PBBM. Unang-una, si PBBM ay makikilala as, anti-corruption, anti-corruption president. Yan talaga ang magiging, unang-una, unahin natin, na legacy ni PBBM, anti-corruption president.
Biruin mo ha, the only president na naglakas ng loob na ilabas 'no, ang dekada-dekada ng korapsyon sa DPWH. The only president na hindi natakot na maaapektuhan pati yung kanyang, administrasyon. At the only president na hindi natakot na dumami ang kanyang kaaway dahil sa pag-e-expose ng lahat ng korapsyon na nangyayari sa DPWH. The only president na may bayag, na nag-stand up para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yan talaga magiging number one legacy ng ating Pangulo. Kasi mga kaibigan, itong mga flood control mess na 'to, napakatagal na 'to guys, eh, dekada-dekada na 'to. At ito ay lumago 'no, lumago sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Si Duterte mga kaibigan, nagsalita siya 'no, sa Talk to the People. Ang sabi niya, ang DPWH marami yan, ghost projects, sasabihin completed pero wala, ghost pala. Si Duterte po, alam po niya ang nangyayari, na may mga kongresista, may mga senador na involved sa mga, ghost, flood control 'no, pero wala pong ginawa si Duterte. Remember ang sabi po ni Duterte, hindi daw niya makakayanan na tapusin or wakasan ang korapsyon kahit bigyan pa daw siya ng 20 years, hindi daw niya matatapos ang korapsyon sa Pilipinas. Kaya sinabi niya, "Maghanap kayo ng Marcos." Kaya eto mga kaibigan, the number one legacy of President Bongbong Marcos ay ang paglaban niya sa korapsyon. Yan, number one legacy ha, paglaban niya sa korapsyon. Pangalawang legacy ng ating Pangulo, yung paggawa niya na gawing transparent ang lahat no sistema ng gobyerno. Makinig ng mga DDS ha. Alam niyo ba na meron na tayo ngayong mga transparency portal? Ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ngayon ay meron ng tinatawag na, transparency portal na kung saan ito ay gagamitan ng blockchain technology. Do you know blockchain technology? Eto yung mga data diyan 'no, na hindi mo puwedeng mabura 'no, kahit may mag-try na burahin talagang nandiyan 'no, lahat-lahat at talagang, kumbaga maayos talagang ano, kitang-kita 'no, yung mga nangyari kung paano ginastos ang pera 'no. Transparency portal nagkakaroon na ngayon mga kaibigan 'no, lahat ng ahensya makikita paano ginastos yung pera, paano gumalaw yung proyekto, sino ang, proponent nitong proyekto na 'to, ano yung, magkano yung, nilagay diyan na pera 'no, sa proyekto na 'yan. Transparency portal 'no, mga kaibigan. Transparency, one of the, legacy of our president. At tandaan niyo mga kaibigan, ang pangulo din natin mga kaibigan, number one, isa rin sa kanyang legasiya ay ang talagang lahat 'no, lahat ng mga pinabayaan 'no, ni dating Pangulong Duterte na mga proyekto, lahat ng mga nakatiwangwang na mga Duterte projects, anong ginawa ng pangulo natin? O 'di ba, pinamadali na ito ay talagang maayos at matapos. Kaya ang daming mga naging proyekto si Duterte noon na nakatiwangwang for 6 years 'no, 6 years na siya ay namuno si Duterte nakatiwangwang. Yung bang naglagay lang ng poste, tulad mga flyover, nandiyan yung ano, flyover isang gano'n lang pagkatapos wala na, pinabayaan na. Pero yung pera naibulsa na ni Duterte at ng kanyang mga minions. Anong ginawa ni PBBM? Pinaayos lahat. Maharlika Highway, buong Pilipinas yan, Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaayos, pinapagawa, patuloy na pinapagawa at pinapaayos. Ayaw ng pangulo natin na may mga bako-bako, ayaw ng pangulo natin na may mga daan na hindi nagdudugtong-dugtong dahil sa korapsyon. So, ang ganda po mga kaibigan 'no, ng legasiya ng ating pangulo. Ano pa legacy ng pangulo natin? Legacy ng pangulo natin patungkol sa ating mga magsasaka. Pagbura ng utang ng ating mga magsasaka. Nising tuling wala na silang pagkakautang. Pamimigay 'no, grabe mga kaibigan, in the time of President Marcos Jr. ngayon lang nangyari 'no, na ang daming naipamigay na mga titulo ng lupa, yung mga walang lupa na mga magsasaka na ibigay sa kanilang lupa. At guys, nabigyan pa sila ng mga financial assistance, mga makabagong makinarya, mga itong
300 plus rice processing. My goodness, all over the Philippines. Isa din 'yan sa legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung napakaraming mga dams, mga patubig, mga irigasyon na ngayon 'no, ay talaga namang napakarami na naitayo sa buong bansa dahil 'yan sa legasiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Oh, yung mga tulay mga kaibigan, kita niyo. Yung mga tulay na tinapos ni PBBM, ang dami nun mga kaibigan. Tapos ginagawa pa yung Cavite 'no, Cavite Bataan Interlink. Napakarami mga kaibigan na ginagawa at nagawa ng ating pangulo. Tapos isa sa kanyang biggest legacy, ang Metro Manila Subway. Wala niyan si Duterte niyo, wala niyan si Duterte niyo, oh, 'di ba? Oh, Metro Manila Subway. PBBM legacy. O ano pa, yung MRT 7, may gulay. Talaga naman napakaganda. Yung LRT 1 dito sa Cavite na pinangako pa yun ni Ninoy Aquino. Tapos sabi ni Duterte gagawin niya, tatapusin niya, hindi nagawa ni Duterte. O sino ang nagtapos? Si PBBM pa rin, may gulay. O ngayon, wala kayong masabi 'no, kasi ang daming legasiya ng ating pangulo. Oh, kung sasabihin ko lahat, baka sa isang taon pa tayo matapos sa super dami ng legasiya ng ating pangulo. Ganyan kagaling ang aming Pangulong Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Yung Sara niyo, anong legacy? Tanim-tanim, nagtatanim kunwari, isang tanim, picture. Pagkatapos wala na, alis na siya. Pang-photo op lang. Ano pa, libreng sakay daw. Pagkatapos nalaman natin yung mga libreng sakay pala niya, wala palang laman, pang-photo op. Oh, ano pa, punta sa mga libing-libing, oh, photo op pagkatapos alis, oh, wala na. Ano pa, travel, oh, ano pa, press con, ano pa, paninira sa pangulo, paninira sa gobyerno. Yan ang legacy ni Sara Duterte, 'di ba? Si Duterte Rodrigo, anong legacy? Marami. Maraming legacy si Duterte Rodrigo. Pogo, pagpaparami ng pogo. First Chinese mayor, Alice Go. Mga nawawalang sabongero, ginawa niyang legal, yung mga isabong. Si si Atong Ang niyaya niya na irehistro yung kanyang mga illegal na mga business. See, niyaya niya si Atong Ang irehistro ang mga illegal niyang business para daw maging legal. Ano pa, economic adviser na in-check. Ano pa, magnetic lifters, yung mga droga. Oh, legasiya yan ni Duterte, pagpaparami ng droga sa buong Pilipinas. Yan ang legacy ni Duterte. Parmali, legacy yan ni Duterte yan. Hmm. Yung pag-ubos ng pera sa PhilHealth, legacy yan ni Duterte. Ang daming legacy ni Duterte 'no, puro kasamaan. Ano pa, 30,000 na extrajudicial killings. Wow, ang daming legacy ni Duterte, puro masasama. Oh, oh, 'di ba? Oh, ngayon ano masasabi niyo? Oh, wala. Kasi totoo yung sinasabi ko. Oh, pero si PBBM ang daming legacy, 'di ba? Oo, ang daming legacy ng pangulo namin, puro magaganda. Pero kayo, ang legacy ng pangulo niyo, puro pangit. Ah, oh, 'di ba? Oh, ano kayo ngayon mga DDS? Oh, etong masasabi ko sa inyo, pikat. Ah. Oh, 'di ba? Pikat kayo. Hmm. Ano pang legacy ni Duterte? Pagnanakaw. Hmm. Marami rin ako nanakaw, naubos na nga lang. Oh, grabe, kitang-kita yung pagnanakaw niya, pandemic, lockdown, wala ni isang ayuda. Hmm, wala.
May Bayanihan 1, may Bayanihan 2, wala ni isang ayuda. At ano pa yung pinaka-worst legacy ni Duterte? Nag-iwan ng almost 13 trillion na utang kay PBBM. Oh, 'di ba? Oh, hmm. Oh, ano kayo ngayon? Oh, ano kayo ngayon, may masasabi ba kayo? Sige nga pagtanggol niyo yung inyong idolo na magnanakaw. Sige nga, pagtanggol niyo. Hmm. So, wala kayong masabi kasi totoo ang sinasabi ko na yung idolo niyo ay magnanakaw. Oh, 'di ba? Hu, 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 magnanakaw si Duterte at si Sara, mga kawatan. Oh, 'di ba, mga kawatan. Hmm, Gano'n talaga 'pag mga kawatan, wala tayong magagawa diyan 'no, mga kawatan, 'yan. So, hanggang diyan na lang muna ako ha, mag-iisang oras na. Hanggang diyan na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa mga DDS na nandito. Paki-double tap para makapag-like kayo mga gunggong. Nood kayo ng nood dito mga DDS, hindi naman kayo la-like. Double tap to like at saka paki-share na rin 'no, mga DDS 'no. Mga DDS na nandito, mga gunggong, oh, paki-double tap para makapag-like kayo mga tanga, mga bobo. So, bye-bye na 'no, sandali i-shoutout ko muna kayo. Shoutout sa mga nanood dito, sandali shoutout ko muna yung mga pangalan niyo ha. Yung mga nanood dito, shoutout po kay Ben Bello 9942, Lorna Rafael 5921, Era Ramos 8282, ah, Router Banlawi, maraming salamat, Ben Bello 9942, Albert Rizardo X, times 21 'yan, okey, and Aurora Bukad, Amelia Lopez San Vicente, Amelia Lopez San Vicente, Fanny Bear, Mark Rivera, Shimizu Marlin Rojas, 8320, Archie Lacson, Kamote, sino pa? Berlin Balagtas, 'yan. Ergy Tatarbil, yung Kikim ano, yung Jikim, Aldrin Salubre, Ednardo Contawe, sino pa ba? Si, Dolores Flores 5569, Emily Basug, Benjamin Legarda, sino pa ba? Maria 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 Mary Cabradilla. 'Yan, marami pong salamat sa panonood. Rodel Archivo, Dolores Floreta, at sino pa ba 'to? Leonardo Quenones, 'yan. Charlito Calejar, salamat po sa panonood 'no. Ah, ano pa ba?